Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay December 12, 2025. Ayan, sale yata sa shopping yun ha. 12-12. Okay, so makiat yung index natin. Nag-up tayo ng 0.78% and maganda yung galaw ng index. Nag-close ng 6,036.72. Pero meron pa rin tayo net foreign sale, hindi pa rin siya nawawala. So meron siyang 307.48 million na net foreign sale dito sa market natin. Alam ko nagbaba na ng 175 basis BPS points, di ba? Nagbaba ng 0.175% yung interest rates yung Bangko Sentral ng Pilipinas. So baka yun yung catalyst ng market, pero ayaw pa rin ng foreigners kasi meron pa rin tayong 300 million na net foreign sell. Nonetheless, kasi Verde 0.78%, marami sa mga blue chips gumalaw for today's trading maliban kay Plus. Lakas ng drop ni Plus, 9.47%. Natakot yata yung mga investor sa kanya kasi meron pala siyang mga executives na nagbebenta ng shares. So yung disclosure is nung pang 25 pesos siya, lumalabas na sila. So syempre negative yun sa mga stocks natin. Pero the rest, majority sa mga stocks natin is Verde yung galawan for today's trading po natin. Okay? So sa global markets, US market, mix yung galawan kahapon. At sa ngayon, parang mix din yung galawan ng kanilang market. Tapos sa European stocks, maganda. And then Asian stocks, majority is maganda rin siya. So karamihan ng mga stocks natin is okay. So ganun din sa crypto, medyo okay na rin. Kahit papano yung alaga natin na si Sol, market din yung kanyang price, nasa 137 yata siya. So may konting bounce na uh, nagaganap doon sa ating mga cryptos naman. Okay? So overall picture, okay. Sige, kahit medyo net foreign sale, okay naman yung galaw ng mga stocks natin. Okay? So, nanguna sa listahan natin si DNL. Mapapansin mo yung volume niya, ilang araw din siyang nag-accumulate. And then, ngayon, nag-upsurge siya ng 7.85%. So, kahapon si ASEN yung pero nag-red si ASEN ngayon. So, ito na lang si DNL, 7.85. Pero net foreign sale ng 51.43 million si DNL natin. Then si Plus nga, drop siya ulit ng 9.47% lalim. Tapos sa oversold na siya na 41.95 million net foreign sell. Si Converge naman nag-bounce sa support, so nag-up siya ng 5.31%. Net foreign sell din, 11.15 million. Tapos si dito, nilagay natin si dito ay ang pangalawa. So nag-up siya ng 4.84%. And meron siyang, buti pa to, 3.97 million na net foreign buy. Si Green, lumalaban ulit, up ng 4.6%. And then si OGP, representative ng mining stocks. Sumakit din yung mga mining stocks Kailang konti lang. Nag-up siya na 2.8% and meron siyang 4.86 million net foreign sell. Okay? So at least good vibes, majority ng ating stocks. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold the stocks kasi merong risk na involved sa market. So due diligence lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako as usual dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. Okay? So, andito po sila. And then yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual viewers. So, siguro mas maganda ang konti yung view natin over the weekends kasi maganda yung galaw ng market. Company reviews, mga sample trades sa market. So, study na lang ulit tayo kasi weekends na naman. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus PSE, stock market studies, yung mga basic learning natin sa market. Okay? So, follow din mo din po ako dito sa ating Palabi Trader na Crypto channel para sa mga play to earn games and reviews natin sa crypto. Social media, Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa mga posts. Follow mo na lang po or dito sa Facebook page, Bodega Pick, yung website natin. Tapos sa Twitter, follow mo na lang po ako dito. So, andito din yung summary ng market. Okay, so nag-close tayo ng, wala pa si Philippine Stock Exchange, 6,036.72. So, malakas daw yung traded value, 7 billion. Kaya lang, net foreign sell. So,
Magkaiba yata. So yung nakopya ko is 307.48 million na net foreign sales. So actually, konti lang yung namula na blue chips. Si Plus lang talaga yung tinamaan. Negative 9.47%. So siguro kung hindi ito nag-negative 9, more than 1% yung galaw ng market. So ASEAN din, nag-drop 1.49. Metrobank 1.21%. Okay? So converge yung nauna, 5.31% BDO. Ayan, yung mga kinakabahan kay BDO nag-up na siya 4.26%, URC 3.17, SMPH 2.94, AGI 2.6, JPCAP 2.41%. Okay? So, kailan medyo hindi pa nga din tayo convinced kasi wala tayong masyadong net foreign buy. Ayan. Ayan. So, awareness lang to. So, binablock na rin sa Pilipinas si XM. Ayan. Double check nyo lang ha. Kung meron kayong SM, baka maiwan yung mga capital nyo doon. Okay. Nung alas 12 naman, match tayo sa loser at saka sa winner. Pero si Plus na talaga. So, yun yung negative catalyst natin, yung mga executives niya, nagbebenta din pala. Meron siya disclosure eh. So, pwede nyo double check yun. So, negative 8.11%. AGI pala nang una nung first half ng markets natin. Okay? So, yun yung first half. Tapos, ano pa yung mga balita? ICT, Transnet sign accord for South Africa, DC2, DCT2. IRIT boost authorized capital stock to 57 billion. IRIS cleared on property share swap. Lagi may share swap to eh. PNB listed 15.7 billion ASEAN sustainability bonds. SMPH achieved 100 sa solar megawatt rooftop portfolio. ICTSI landmark South Africa win. Asia majority is maganda. 2 p.m. yung pre-close ng market. 5 lang kanina si Plus So Converge, URC, BDO. So sila pa rin yung nauna. And then until closing ng market. Yung mining natin, sabi dito, APX 9-month net income is up ng 78%. LC up ng 795%. So maganda yung nila kasi yung price ng gold umakyat. Kaya lang, nataka ako ngayon, di ba? Kasi kagabi, nag-up ng 1% yung gold pero yung index sa mga mining natin hindi masyadong naggalawan. Okay? So, BSP raise, 2026 CPI forecast to 3.2%. So, strength daw sa 59. Mababa yan, 59 pesos. Daily Nos, ICT, Transnet signs agreement. ACN secures 2.6 billion loan. PNB raises 15.75 billion sustainability bonds. Okay? So plus, investor sentiment deteriorate as stock falls 9.58% kanina. Okay? So ito yung mga earnings sa mga mining stocks. ACN shares surge 12%. So kahapon yan. Alas 6 ng umaga, maganda yung So the whole day maganda yung galaw na market. Yung second half lang nagbagsakan Sina Plus. Okay, share buyback pa rin si Ali. Ano to? Kahapon yata to. Summary ng market share buyback. BRN, SM Fruit, Meg, SMPH, at saka si Ali. So Twin Fed, BSP, rate cuts, Lead Philippines stock. So yun na yun. So kaya maganda ng konti yung sentiment ng local sa market kasi nagbaba ng interest rates. Ayan. So tapos sa US, mix. Meron tayong mapula dito sa Nasdaq. Kahapon, negative 0.25%. Okay? So, patalasas po ulit yung ating Patreon channel, yung mga student guide po. So, sali na lang po kayo dito sa group po natin. Okay? So, paki-double check na lang. So, punta tayo dito sa Philippine Stock Exchange natin. Okay. So, net foreign buy na lang kulang kasi another net foreign sell 307 million. Gumaganda yung itsura ng index. So, tingnan natin kung makalos tayo by next week. O, tama-tama sa Christmas rally natin kung meron man for the week kasi kung mag-breakout dito sa 6,100 so malinaw yung galawan natin dito sa bandang taas. So kailangan ni index ng net foreign buy. Kung hindi pag may negative news, tawag ulit yung markets natin. So anyway, nagki-creep lang siya dito. So anyway, maganda yung close naman. Parang sideways pero gumagalaw naman kahit paano. So gumanda ng konti yung itsura ng
MACD formation kasi pabalik yung ascending triangle yung formation ng index. So 6,000 level, up siya ng 0.78%. Okay, so punta tayo sa mga winners. Ang dami mga 50% dito pero wala man siya volume. So dito na lang sa meron. So DNL, laki ng volume. Oh. So nag-up siya 7.85%, nag-breakout na rin. Sa MA20, Converge, reversal 5.31%. Dito, 4.84. Ayan. So nakabalik siya sa 0.65. Si Green, balik ulit sa taas, up ng 4.6%. Kala ko pagod na siya kahapon. Tapos, sakto ba sa support dito sa may gap, no? Malapit sa gap. BDO, so pumitik 4.26. Panalo to pag mataas pa rin yan kasi meron siyang malit lang naman yung dividends. Tapos sa mining, PX, and maganda yung setup, 3.73%. Bloom, nag-bounce, pero sa ilalim pa rin siya, no? 3.46%. And then top, nag-bounce sa MA100 ng 3%. APX, mining ulit. Ayun, no? Ito, medyo pa-breakout na si APX, SMPH, hopefully maka-breakout sa MA100 up ng 2.94. And lastly, si SEP, up din siya ng 2.93%. Ayan, marami pang gumalaw. Dami. So dito sa loser, si Plus yung pinaka-loser. Nag-breakdown sa support na pinag-usapan natin. And oversold na. Hopefully malapit na yung technical bounce. So negative 9.47. Tapos sino pa? Siya lang, no? Okay, bukod tangi, siya lang yung may volume na nag-drop dito sa index. Si Haven pala. Oh, nag-drop na rin si Haven. Oh. Minus 18.77%. Okay? So, ayan na. Buhusan na kay Haven ulit. So, punta tayo dito sa global market. So, based dito sa galawan natin, mukhang mix ulit, no? So, S&P, negative 0.15. Si Dow Futures, maganda, 0.2. Tapos, si Nasdaq Futures, negative 0.49. Okay? So, kagabi, mix. Tapos yung European stocks, maganda. And Asian markets, majority o halos lahat is, ayan, berding-berdi din. Ganda rin ang galaw ng Asian markets. So, dito naman sa crypto, so bumabawi na rin. So, 92.2K si Bitcoin, 3.2K si Ethereum, so mga 1-2% na galaw. XRP 2.02, BNB 886. And then si Sol natin, ayan, nag-up ng 5%. 138.23. Ayan, hindi ko pa rin ako mapag-TP, hindi umakyat sa average price natin. Okay, so good vibes. Kahit pa paano, so balik tayo dito sa index and quick review dito sa mga movers ng market. Okay, so unahin po natin sa lista natin si DNL. So based sa galawan niya, nagkaroon siya ng volume. Pusa muna natin si DNL. Ayan. So nag-breakout yung action natin. Ilang bond din, no? Isang bond din siyang diretsong pababa. So medyo gusto na mag-recovery ni DNL natin. So lakas din yung drop, 25%. Okay, hopefully makabalik diyan sa bandang taas, pero currently ang pinaka-resistance natin malapit dito sa siguro 4, no? Lagyan natin sa 4 yung pinaka-resistance. So good sign. So nabubuhay na ulit yung volume niya after na magkabuhusan. So medyo bumalik ng konti yung galaw ng RSI. So makita mo dito. So magta-try siguro by next week na butasin tong RSI 50 level natin. So based dito sa galawan niya, nag-breakout yung candle natin malapit dito sa MA20. So yan yung gagawin kong pinaka-support level naman niya. Okay? So nawala na yung pagka-bearish niya. Hopefully reversal or hopefully hindi continuation ng malaking downtrend. So 3.71 sa earnings ba? Okay na ba? Okay na rin, no? 12 up siya na 12% nung third quarter, no, sa 500 million. Okay? So 7.85% up and 51.43 million net foreign sell. So okay, nagbabalikan na yung ibang traders natin. Next, si Plus. So yun na yung pinaka-catalyst po natin So nagbebenta kasi yung mga executives natin. Nakita ko medyo madami din yung binenta .
Ayan. So, mga 25 pesos yung ano, nung nag-start na magbenta. So, dito. And then, most likely, yun yung cost ng ano, negative sentiment niya for the short term. So, ang problema natin kay Plus, oversold na. Okay, meron pa ba? Tapos, yung candle natin, bearish pa rin siya. Ay, lalaki ng ano, sell-off volume ni ano, Plus. So, anyway, maghanap siya ng support. Ang pinakamababa natin is 15, no? So, hindi ko na lang siya lalagyan ng support. Lalagyan mo natin. Okay, meron pa siyang bottom dito sa 12, pero masyado malayo. Hindi ko makita yung pinaka-support niya eh. Saglit, palakihan natin para makita natin siya. Okay, so ito. Meron siya dito. Nasa 15, no? 15. Worst case scenario, balik tayo sa 14. Okay? So, breakdown. Tanggalin ko yan. Yan yung pinaka-resistance and then support wala pa ha. So, hindi pa malinaw. Pero kung pagbabasahin mo, yung ito lang, itong trading channel na to, so meron din siyang breakdown. So hindi pa natin masabi na ito na yung bottom niya eh. So kasi solid pa yung ano eh, pagka-bearish ng candle. Ayun, watch out na lang ulit. Hopefully mag-bounce na siya kasi oversold na rin yung galaw niya. So last time, lalim ng ano niya, drop bago nagkaroon ng rebound. Okay? So bearish, super bearish si ano, si Plus, walang catalyst, tapos nagbebenta yung executives. So nag-close ng 17.2 and then meron siya 9.47% na drop, 41 million net foreign sell. Okay? Next, Converge. Wala naman akong balita kay Converge. Pero maganda yung pinapakita. So, balik tayo dito sa taas. Resistance, pabalik natin sa 16 pesos. So, MA20, yung pinaka-support level na nakita natin sa kanya, hopefully mag-stay yan and then nag-bounce siya dito sa RSI 50. So, good sign. Para kay Converge, hindi pa nakaka-recover yung ano. So, pa-drop kasi yung tsura ng MACD formation natin for the short term. Pero parang recovery na, no? Kasi yung drop niya na 1, 2, 3, 4 days. So, binalik niya, halos binalik niya in just one day na trading. Okay? So, nag-close tayo 15.48, 5.31% up, and 11 million net foreign sell. Last time, titignan ko umaabot dito sa ano eh, pero nauntog. Anyway, tignan natin next week. So, good sign para sa price action niya. Next, mga kadito natics, buhay pa ba si dito natin? So, based dito sa galaw, nagda-Dow G, so lumalaban yung price action. Hopefully, yan ay support. Medyo kaso bearish yung ano, yung itsura ng RSI nandito sa ilalim. Yeah, watch out pa rin. Kasi ang pinakamalakas na resistance niya based sa drawing lang is MA20. Ayan. So siguro mas bullish tayo pag ano, nakalampas na tayo diyan sa ano, pinaka-downtrend resistance natin. Okay? So malakas pa rin kasi yung bagsak eh. Ayan no. Nag-up siya ngayon 4.84% drop rather yung price 0.65 and then net foreign buy ng 3.97 million. Next, green. Si plus daw dapat minus. Tapos ito si green. Ayan. Maganda yung galaw niya. Green na naman siya. So, nag-bounce. Buhay na buhay si green. Ha? So, MA. Saan ba tayo nagre-reference dito kahapon? Malapit yata dito sa, sa MA9 pero nag-bounce. Pero lalagay ko pa rin as support. And, okay. Tingnan natin kung makabasag siya by next week dito sa 0.188. Ayan. May volume pa rin ba siya? Meron pa rin. Kahit pa paano, 1.4 million net foreign buy. So, overbought ulit. Nag-bounce sa overbought si Green. Bullish yung RSI and bullish din yung MACD formation. Tapos, okay, nag-close 0.1820. Up na 4.6%. Zero net foreign buy. And then lastly, representative ko sa mga mining stocks. Kasi si Gold, makito kagabi. Tingnan natin si Gold. Kala ko ito yung mga mining yung gagalaw yan. No? Nagbe-breakout si, si Gold. So, unahin natin si OGP. Baka next week pa itong mga to. No? Halos para sila ni APX. So, tignan natin. Pero ito hindi pa naka-breakout. Pero meron siyang tendency ng breakout kasi maganda yung sentiment ng mining stocks natin. Okay? So, stay lang siya. Nag-sideways yung RSI malapit sa 50. And sideways din yung itsura ng ano niya. MACD formation. Ayan.
So, antabayanan nyo na lang, breakdown or breakout. Maganda pag breakout para balik tayo dito sa 33 pesos. Okay? So, nag-close siya at 29.4, up na 2.8% and 4.86 million net foreign sell. Okay, so yun lang yung review natin. Very, very quick lang kasi Friday. So hopefully by next week, masustain natin tong reversal ng index. Kulang na lang volume para ma-push tong So maganda makita natin kung may volume by next week. So ano ba mga negative catalyst natin? Good catalyst yung yung pagbabawas ng interest rates. Si Saldico, alam ko lang sa kanya is yung passport niya na-cancel na ni BBM. BP Sara, may ano ba yung may ano na naman? Ano ba yun? Allegedly plunder ba yung bagong pinag-uusapan sa kanya? So, politics pa rin. Yun yung mga politics na nabasa ko kanina at saka kahapon. Okay, so enjoy na lang yung weekends. Maganda naman yung close, 0.78%. And bago tayo close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, follow mo na lang po. Twitter, yung ating Bodega Peak at tsaka yung ating Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading sa market sa Philippines. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Enjoy the weekends po.